Ang pinakamalaking reveal sa mundo ng One Piece, ang full reveal ni Nero na Inu, ang King of the World, na kung saan mapapansin natin ang napaka-unique na design niya na never ever pa nating nakita before. O alam ko sa mga spoilers maraming nagsabi na nire-resemble niyang isang Lunarian, pero once na makita nyo ang panel na nagre-reveal ng full design ng character niya, napakalayo niya doon. In fact, magmumukhang cute ang mga Lunarians kumpara sa kanya. At ang mas malala pa sa reveal na ito ng kanyang karakter, pupunta siya sa loob ng Elbaf para maghigante, para bawiin ang kanyang mga Holy Knights at para durugin itong si Loki at si Luffy na muntik siyang makapture. Knowing na napakadaya din ng dalawang ito at hindi sila pareho tinatabla ng Domi Reversi, maging ang suggestion ng mga Gorosei na ipadala na lang daw nila ang mga admirals sa Elbaf instead na siyang sumugod, hindi niya tinanggap. Dahil alam niya na baka maging ang mga admirals ay durugin ni Loki at ni Luffy. Kaya naman ngayon, lumapag na si Nero na Imu sa Elbaf. At sa pagdating niyang ito, mawi-witness at makikita natin ang panibagong type ng haki na nakaka-influence maging ng mga inanimate object. Ang lahat ng yan at marami pang iba, tatalakayin natin dito sa ating full chapter review ng One Piece Chapter 1179. Kaya siguraduhin nyo nang nakalike, nakasubscribe at naring nyo ng bell button para automatic man-notify kayo pagka-release natin ng susunod na video. Kaya naman huwag na nating patagalin pa, let's go! Ang title ng chapter na ito ay The Advent of Saint Nero na Inu. At makikita natin guys sa title page na nafe-feature naman itong si Ace at itong si Yamato. Magdiretso na tayo agad guys sa pinaka-context ng chapter. Right off the bat, nagtatalo-talo ngayon ng mga Gorosei at itong si Imu. Dahil sinabi nga ni Imu sa previous chapter na aalis siya ng Marijoa, aalis muna siya ng Holy Land pansamantala para mismong sumugod sa Elbaf Kingdom. Isang bagay na hindi nagustuhan ng Gorosei at hindi sila nag-agree. However, at the end of the day, hindi naman nila hawak itong si Imu. Wala silang authority para pigilan ang King of the World. Kaya naman, gumagawa na lang sila ng mga rason, ng mga dahilan para hindi talaga umalis si Imu dito sa Marijoa. Hanggang sa dumating dito itong si Garling, na kung saan, ina-explain itong si Garling na hindi nila mapipigilan si Imu. Wala silang karapatan. And to be honest, maging dito daw sa Marijoa, hindi na nila masasabing safe pa ang Holy Land. Dahil nga sa napakatindi na din ng gulo dito. Pansamantala naging maayos ng kahit papano, but not completely at hindi 100% na stabilize lang daw nila ang sitwasyon nang dahil nga sa pag-uwi ni Shamrock. Which means, ka-level siguro ni Shamrock ang nagkukos ng gulo na ito. Pero one of the major problems na nangyayari ngayon sa Holy Land ng Marijoa ay ang naikukos na famine. Ang napakatinding taggutom na nararanasan ng mga Celestial Dragons. Hindi man yun na-explain dito guys, pero tulad ng tinalakay natin before, since pinapasabog nga ng Revolutionary Army ang lahat ng mga bondolas na nagdadala ng food papunta sa Holy Land ng Marijoa, hindi sila makakain ngayon. Nagkukos ito ng napakatinding tagutom, kaya maging ang mga Celestial Dragons nagagalit at nagwawala na. Nagre-rebelde na din sila. In-insist dito nitong si Garling na ang kailangan nila ngayon ay military power. Malaking amount ng military power na kayang isuppress ang buong mundo. To the point na dapat nga daw maging ang old Marineford o ang old Navy headquarters ay dapat ma-acquire pa rin nila. Dahil kung natatandaan nyo guys, may bago nang Navy headquarters ang mga Marine, ang New Marineford. Dahil nga sa naganap na war sa summit, sa Marineford War Arc, napakatindi ng naging damage sa headquarters ng Navy. Rason kung bakit inabandon na nila yon at lumipat sila sa panibago nilang headquarters. Kaya ngayon ang plano nitong si Garling ay makapag-create, maka-acquire sila ng sapat na military power na kaya din nilang punan ng tao maging ang lumang headquarters. Hindi naman nagtagal guys, may isang tumawag dito kay Garling sa pamamagitan ng kanilang transponder snail. At yun ay walang iba kung hindi itong si York. Galit na galit siya dito kay Garling. Dahil pala sa maging itong si York, hindi na din guys nakakakain. Gutom na rin siya. Ayon dito kay York, kasama sa ipinangako sa kanya para bumaliktad at kumampi sa world government
ay ang pagkakaroon nga ng kanyang authority bilang isang legitimate na member ng mga Celestial Dragons. At ayon dito kay York, hindi daw ganito ang Celestial Dragons. Hindi dapat sila ginugutom ng ganito. Na honestly, minalas lang talaga ng timing itong si York. Rason kung bakit inexplain naman sa kanya ni Garling ang sitwasyon. Hindi lang si York, kung hindi, ang lahat daw ng mga Celestial Dragons ay nakakaranas ng napakatinding famine. At ang isa sa mga ways, ang isa sa mga solusyon para ma-overcome nilang problemang ito ay ang Mother Flame. Kaya pinipilit niya ngayon itong si York na kung kaya daw ni York, bilisan niya ang pagtatrabaho. At humanap na siya ng paraan para makapag-produce ng energy sa pamamagitan ng Mother Flame. Kung nakakalimutan nyo na guys, ang fragment ng Mother Flame ay nandito na nga sa world government. But going back to the conversation sa brainstorming na nagaganap sa loob ng authority room kung saan nandito nga ang 5 elders, ang Gorosei, patuloy na ini-insist dito nitong si Garling na patuloy din daw ang pagpapatong-patong ng mga problema nila. Rason kung bakit, nabanggit naman ng ibang mga members ng elders na nangyari daw ito magmula na mag-appear si Nika. Posible daw ba na coincidence ito o fate talaga na ang presence nitong si Nika ang nagkokos sa kanila ng ganitong klase ng mga problema? Pero bumalik sila dito kay Imo guys. Si Imo ang nagiging main topic nila ngayon since hindi nga nila gustong umalis ang kanilang king. Dumating pa nga sa punto na isinuggest nitong si Gorosei Jupiter na bakit daw hindi na lamang nila i-deploy ang lahat ng mga admirals sa Elbaf. Therefore, nandun ang buong puwersa ng Marine na siguro iniisip nila dito guys na kakayanin ng mga admirals si Loki at itong si Luffy. Rason kung bakit, hindi na naman nag-agree dito si Imu. Hindi lang yon, sumingit din dito si Gorosei Juro. Habang sinasabi na maging ang mga Marines, maging ang mga admirals, meron din daw inaasikaso na napakaraming mga problema at kung aalisin nila ang pinakautak ng Navy, magiging mas malaki lang problema na yon. Hanggang sa dumating sa punto na dahil nga paulit-ulit itong si Gorosei War Curie sa pagbanggit ng pangalan ni Nika, napiko na itong si Imu. Habang sinasabi na this is definitely not a coincidence. Nang dahil lang daw sa appearance ni Nika nangyayari na ito lahat, hindi daw yun ganun kasimple. Nangyari daw ang lahat ng ito a long time ago. Magsimula pa lamang dito kay Rox D. Sebek. At dito guys, nagkaroon ng konting flashback na hindi naman talaga actually flashback. Kung hindi, ang nagpapakita at nagpo-portray ng koneksyon kung paano nakatating ang will nitong si Sebek na i-overthrow ang world government papunta sa present generation. Nagsimula ito dito kay Sebek, kay Roger na nagpasimuno ng Great Pirate Era sa pamamagitan ng pag-reveal ng One Piece, ang pagkakaroon ng panibagong anak nitong si Neptune. Na alam naman natin guys, si Shirahoshi, ang isa sa mga ancient weapons. Dito kay Shanks, na ang nagnakaw ng Sun God Nika Fruit, na honestly back then hindi nga natin alam na ganun pala ka-valuable. Akala natin basta-bastang mahinang Paramecia Devil Fruit lang ito. Hanggang sa makarating ito dito kay Harald. Hindi lang dahil sa napakalakas nga nitong si Harald, kung hindi, may in-reveal nga itong may nakatagong Devil Fruit, isang legendary Devil Fruit sa loob ng kanilang chambers. Hanggang sa makarating ito dito kay Loki. Ang inaakala nila na basta-bastang mahinang anak lang ni Harald, yun pala ang dragon na umaatake sa napakaraming mga marine vessels sa mist part ng Elbaf Kingdom. Nakarating ito papunta kay Whitebeard at dito kay Luffy. At ang ipinagtataka nila kung bakit pinoprotektahan itong si Whitebeard ang random na batang ito before. Hanggang sa makarating ito kay Teach, kay Blackbeard. Na as for dito kay Teach, walang gaanong explanation guys. But I think alam nyo naman kung ano yon. Anak siya ng pinaka nagsimula ng lahat ng ito. Makakarating din tayo dito kay King Cobra at ang revelation niya na meron siyang anak na si Nefertari D. Lily. Ang rason kung bakit hinahanap-hanap nitong si Imo si Lily. Ang paghiwa dito sa mga wanted posters ni Luffy at nitong si Blackbeard habang binabanggit ang pangalan ni Joy Boy at ni Davy Jones. Na alam din natin guys ang explanation, itong si Luffy ay ang panibagong Joy Boy ngayon. At ito namang si Blackbeard ay ang direct descendant ni Davy Jones. At dito nga guys ay makikita natin na buo na ang loob nitong si Imu. Wala nang pipigil sa kanya. In reality daw, it all started a very long time ago.
Akala lang nila mga coincidence ito. Pero hanggat hindi daw ito pinuputol nitong si Imu, magpapatuloy lang ito ng magpapatuloy. Rason kung bakit pupunta talaga siya sa Elbaf at pipigilan niya si Loki at si Luffy ng harap-harapan. Makikita natin dito guys na hindi na talaga siya mapipigilan since pinapagana niya ng pentagram na ginagamit nila for teleportation. Hindi lang yon, sinabi din niya sa Gorosei na habang wala siya, sila muna ang bahalang humandle ng Holy Land ng Marijoa. At makikita natin dito guys ang 5 elders, ang Gorosei, talagang na-divide ang kanilang opinion sa pag-alis nitong si Imu. Itong si Garling, hindi siya kumukontra. Hindi naman niya sinusuportahan ang pag-alis nitong si Imu. Pero ayon sa kanya, wala silang authority na kontrahin ang kanilang sariling pinuno. Ito namang si War Fury at itong si Mars, ayaw talagang paalisin itong si Imu. Pero ito namang si Jupiter at itong si Nisjuro, pareho din ng opinion dito kay Garling. Wala silang magagawa kung yun ang desisyon ng Great One, dapat nilang sundin yun. At hindi nga nagtagal guys, pinagana na nitong si Imu ang kanyang pentagram. The difference guys, ang pentagram na ito, napakalaki. Literal na sobrang laki nito kumpara sa pentagram na kinecreate ng mga Gorosei sa pentagram na ginagamit ng mga Holy Knights. At hindi lang yon, sa pagdating niya sa Elbaf, talagang niyayanig dito ang buong Elbaf Kingdom. May nangyayari pang mas matinding kaguluhan dito. Pero bago natin ipagpatuloy ang pagdating ni Imu, daanan muna natin ang ibang events, ang ibang sitwasyon sa iba't ibang panig ng Elbaf Kingdom. Unahin na natin dito ang Holy Knight na itong si Summers. Since naputol nga ang kanyang katawan, wala na din si Imu sa Elbaf Kingdom bago siya bumalik ulit. Kumina kanyang regeneration. Hawak-hawak siya nitong si Gerd at hindi niya talaga hinahayaan na magdugsong ulit ang katawan nito. Pero kahit na ganun, para daw itong may magnet na pilit na pinagdidikit ng katawan nitong si Summers sa kanyang sarili. Kaya tinawag niya ito na Freaky D. Luffy. Na dahilan kung bakit napiko nitong si Summers. Habang sinasabi na tatandaan daw niya ang pangalan na Gerd, at once na makarecover siya, torturein daw niya ito. Napansin din nitong si Goldberg na may kakaiba sa katawan ni Summers. Para bang bakal, made of steel ang puso nito. So tama ang inaakala natin before sa previous chapter guys, hindi ito basta shiny lang. Literal na bakal talaga ang puso ni Summers. Kaya tinatanong niya ngayon si Zoro, anong dapat nilang gawin dito? Napakatindi ng sagot dito ni Zoro guys. Kung wala naman daw itong kwenta para sa kanila, bakit daw hindi nila ito wasakin? Siguro kapag winasak daw nila ito, mawawala ng regeneration ng mga Holy Knights. Rason kung bakit, makikita natin na kinabahan, pinangilabutan itong si Summers na nagbibigay lamang ng confirmation na totoo ang sinabi ni Zoro. Ito siguro ang isa sa mga key factors, ang isa sa kailangan ng mga Holy Knights para maging immortal. On the other hand, makikita naman natin guys na na-recover na nga nila itong si Usopp at itong si Brook. Hindi pa naman sila patay. Pero itong si Usopp daw guys, bali-bali na ang mga buto. Rason kung bakit naisip dito nitong si Frankie, bakit daw hindi na lang niya ito gawing isang cyborg. Rason kung bakit kahit nga medyo out of consciousness itong si Usopp, pinilit niyang gumalaw para i-confirm na hindi pa siya patay at para hindi siya gawing cyborg nitong si Frankie. Ngayon itong si Jinbei naman guys, hinahanap niya si Chopper na hindi ba naman natin makikita dito sa chapter na ito? Pero nakita naman natin sa previous chapter, kasama niya sila Zoro at nakita din natin ang awakening ng kanyang Devil Fruit. O baka naman talagang ability na yun nun, it's just that walang Domi reversed ng mga individuals before kaya hindi natin yun nakikita pa. Ngayon dumako naman tayo dito sa isa pang Holy Knight na itong si Killingham. Napakatindi, napaka-brutal ng ginawa nila Sanji sa kanya. Ibinitin nila guys ang magkakahiwalay na parte ng katawan nito. Ang lower part ng kanyang katawan, ang mismong core ng kanyang katawan at ang ulo nito. Binantaan niya pa nga dito si Sanji na hindi din daw niya kakalimutan ng pangalan ni Sanji. Once na makarecover siya, bubugbugin niya ito. Pero walang pakialam si Sanji guys dahil alam naman natin kahit makarecover si Killingham, wawan-hitin na naman siya ni Sanji. Habang itong si Gunko naman guys, oo nakaalis dito si Imu sa loob ng ginawang napakalaking ice nitong si Loki. Itong si Gunko naman na iwan sa loob since wala namang magpapataka sa kanya. Walang pentagram dito at tanging si Imu lang ang nakaalis dahil wala naman talaga siya doon. Ginamit nila ang katawan ni Gunko bilang avatar. Then makikita naman natin guys ang pinakamalalakas ngayon sa loob ng Elbaf. Itong si Ragnir, si Loki at si Luffy.
Pumunta sila sa school guys, sa loob ng Walrus School, specifically sa cafeteria para humanap ng pagkain. Pero gulat na gulat sila since frozen na nga ang buong school, including na din ang cafeteria at ang mga food sa loob nito. Dahil dito, medyo nahihirapan silang kumain. Pero since alam naman natin na matakaw itong si Loki, si Luffy at maging si Ragnir, kumain pa rin sila kahit napakatitigas na ng mga pagkain at nagyayelo talaga. Ayon dito kay Luffy, wag daw nilang ubusin ng pagkain. Magtira daw sila ng para sa kanyang crew. Sinagot naman itong si Loki, wag daw siyang magpilit na maghanap ng solusyon sa ibang bagay. Siguraduhin muna niya na makaka-recover siya, makakabalik siya sa kanyang natural na anyo bago pa mangyari ang susunod na laban kung sakaling meron pa man. Now I know this will be crucial guys dahil dadating nga dito si Imu. Paano nalaman kung hindi pa nakaka-recover si Luffy sa pagdating ni Saint Nero na Imu? Baka patayin siya no ng walang kahirap-hirap. Makikita din natin dito guys, kino-confirm din nitong si Luffy kung patay na daw ba si Gunko. Since nakita nga niya finirize yun nitong si Loki at ni Ragnir, itinanong niya talaga si Loki kung patay na ba siya o hindi lang ito makagalaw. Nasinagot naman itong si Loki na instant freeze daw ang ginawa nila ni Ragnir doon. Pero surely, hindi pa naman daw yun patay dahil hindi pa naman nagtatagal. At kung gusto daw pakawalan nitong si Luffy ang taong yun, kakailanganin niyang kumbinsihin nitong si Ragnir. Dahil walang kahit na sino man sa loob ng mundo ang kayang basagin at i-melt ang ice na yon maliban kay Ragnir. Just imagine kung gaano yung kalakas. And also, this strengthens our theory na talagang si Ragnir ang nag-freeze sa ancient Galila Giants. Dahil it only makes sense na hindi sila makaalis at nananatili pa rin silang preserved kung hindi sila pinakakawalan nitong si Ragnir. At kasama na doon ang ating theory na since itong si Loki ang may hawak kay Ragnir, siya din ang mag-unfreeze sa mga yon at magiging niya yung sariling army. At ito na nga guys ang inaantayan nyo. On the other hand, itong si Nami naman, na dahan-dahan pa rin inaapulang iilang mga apoy na kumakalat pa rin, napansin niya na may nangyayaring kakaiba malapit sa Orust Castle. Tulad ng nangyayari sa pag-arrive ng mga Holy Knights, sa pag-arrive ng mga Gorosei, nagkaroon dito ng Black Lightning. The only difference is, napaka-massive nito. Literal na sobrang laki at hindi lamang isang Black Lightning guys. 5 Black Lightning na nag-e-emerge mula sa 5 kanto ng star ng pentagram. Kung titingnan din nating mabuti guys, literal na sobrang laki ng pentagram na ito. Kung natatandaan nyo pa, nang mag-arrive si Shamrock at si Gunko sa loob ng Orust Castle sa throne room, napakaliit lang nun. Literal na sakto lang para sa isang giant. Pero kung titingnan nyo ito, mas malaki pa ito sa Orust Castle. At alam niyo naman kung gaano kalaki ang Orust Castle para sa mga giants maging kila Loki. Malaki yun. Pero ito guys, magmumukhang maliit ang Orust Castle. At hindi lang yon ang naiipon ng mga parabang Black Lightning mula sa 5 kanto ng star ay napupunta sa gitna na kung saan dito mag-e-emerge si Imu. Ang malala pa guys, ang lahat ng mga bagay sa paligid, maging ang mga inanimate object, ang mga bahay, ang mga puno, lahat ito naapektuhan na para bang naging mga devils na rin ito. Parang ginamitan sila ng Dome Reversi. At kung si Joy Boy, itong si Luffy ay may drums of liberation na para bang sound effects niya, meron ding sound effects itong si Imu. At yun ay ang pagkanta ng mga devils na ito na para bang ginagawan siya din ito ng isang ritual sa kanyang pag-arrive. At hindi nagtagal guys, ang naipon na Black Lightning mula sa paligid ng pentagram, naipon nga sa gitna at dito'y nag-emerge itong si Imu. Bumagsak ang napakalakas na Black Lightning sa ibabaw ng Orust Castle. Dahil dito nagkaroon ng massive surge of Conqueror's Haki. Literal na napaka-massive guys. Mas malakas pa sa surge ng haki na na-create ng pagdating ni Shamrock at ni Gunko. Dahil dito, maging malalayo ng mga giants na hindi ganun kalakas ang willpower na wala ng consciousness. Naramdaman din ito agad nitong si Zoro. At kung papansinin natin, alam ni Zoro na napaka-ominous ng aura nito. Maging itong si Loki at itong si Luffy, delikado ang lagay ni Luffy guys. Hindi pa siya nakaka-recover dahil hindi pa siya nakakakain dahil frozen ang mga pagkain doon. Nakilala din naman nila agad nitong si Loki ang haki na yon. Yun daw ang mismong haki ng individual na nakatapat nila kanina. Kaya siguro nagtataka sila ngayon kung na-freeze nila si Imu, bakit nanggagaling na naman ang haki nito mula sa castle.
At ito na nga guys, sa loob ng Aorus Castle, sa loob ng throne room, nandito na si Imu. Pero nandito pa rin siya sa kanyang silhouette form. May problema din siya dito guys, dahil para bang mayroong nangyaring disadvantage para kay Imu. Nagkakaroon ng backlash, nagba-backfire sa kanyang paggamit niya ng kanyang powers. Napaubo siya at may nahulog na parang black na fluid na kung i-imagine natin guys, siguro dugo ito at nagkakaroon ng negative effects sa kanya ang paggamit niya ng powers niya. Ngayon, tulad ng dati, hindi natin ito tatalakayin dito. Gagawa tayo ng analysis video para sa Monday na tatalakayin natin ng para sa mga small details na ito. But continuing the chapter guys, nagsimula na nga ditong mag-appear ang tunay na form nitong si Imu. Unti-unting lumalabas ang parabang pakpak mula sa kanyang likuran at nagre-release siya ng napakatinding amount ng Conqueror's Haki. Dahil dito nagkaroon ng explosion at lumabas itong si Imu mula sa loob ng throne room. Napansin siya agad ng dalawang giants, nitong si Dori at nitong si Brogy at maging nitong si Elder Harul. Pero palagay ko guys, magiging delikado ito para sa kanila. Dahil kung silang unang makikita ni Imu, baka silang unang patayin nito. At ito na nga, makikita na natin ang full reveal, ang full character design, kung ano talagang itsura ni Imu na napakaraming taon nang inaantay ng mga One Piece fans. Kung papansinin nyong mabuti guys, after ng ginawang teleportation ni Imu, after ng transformation niya, nag-clear up ang sky kung saan naroroon ang Aorus Castle. Kung noon nahiwa ang ulap sa clash nitong si Roger at nitong si Whitebeard, kung nahawi ang ulap sa pag-release ni Joy Boy ng kanyang Conqueror's Haki mula kay MF, dito guys, presence pa lang nitong si Imu na pull off niya ang feat na yon. At hindi lang yon, maging ang mga naapektuhan ng mga inanimate objects ng kanyang haki, hindi na bumalik sa normal. Meron ng parabang sariling consciousness ang mga bahay, ang mga puno, na parabang mga mini devils na rin sila. Gulat na gulat dito guys ang mga Holy Knights. Itong si Killingham, itong si Summers. Dahil na-realize nila na nandito na ang kanilang Great One. Hindi sila makapaniwala dahil hindi din naman nila inaasahan na gagawin ito ni Imu. Pero makikita na natin guys dito kung ano talagang tunay niyang itsura. Sa pinakatuktok ng Aorus Castle, nandito si Imu. Napakatinding character design. Kung nakita natin before na ang mga awakened Zoan forms ay may black cloud, exception lamang dito si Luffy dahil nga siya yung Sun God Nika na may white cloud. Pero pagdating dito kay Imu guys, meron siyang black cloud pero hindi ito plain. Meron itong parabang mga mata ng mga devils na magbibigay sa atin ng ideya na hindi ito basta-basta normal na Zoan form. Pangalawa, meron siyang kasama na literal na mga cloud na hindi nakabalot sa kanyang katawan. Para bang ito ay nagsisilbing mga sarili niyang pet tulad siguro ni Zeus at ang kanyang sandata parang katulad na kay Enel guys. Literal na isang napakalupet na design. May cloud sa dulo at sa other end naman meron itong parabang zigzag na blade na hindi pa din natin nakikita before. Pwede natin itong ikumpara sa Naginata noon ni Whitebeard pero mas napaka-sharp ng itsura nito dahil na nga sa zigzag design. Ang kanyang robe, mapapansin nyo guys na parabang nagkaroon nito ng rippling effect na umiikot ito sa kanyang katawan. Hindi na ito nakabalot sa kanyang itsura na parabang katulad ng dati sa kanyang silhouettes. Nagiging itong parabang nagpapalutang sa kanya na tungtungan with a spiraling effect na mas lalo pang nagpapaangas at nagbibigay ng aura dito kay Imu. At makikita din natin ang kanyang pinaka-itsura nandito pa rin at intact. Ang kanyang pula and spiraling na mga mata, puting buhok na napakahaba na medyo may pagkakulot at ang kanyang mga sungay na parabang kapareho ng nakita nating sungay noon ni Yamato kapag nagka-transform siya sa kanyang Zoan form. At mapapansin din natin na hindi maputi ang kulay ng balat nitong si Imu. Kung hindi, medyo may pagka-light skin siya guys. Tan skin, medyo mas malapit siya sa color na brown kaysa sa white. At hindi lang yon, sa kanyang balat na ito, meron siyang white tattoos na nakabalot sa kanyang buong katawan hanggang kamay hanggang sa pisngi niya. At sa full reveal na ito nitong si Imu, nagkaroon dito ng text box introduction guys na nagsasabi na creator of the world government, one of the 20 founders. Sa power naman may nakalagay na devil fruit pero hindi dito na specify kung ano yun guys. So isa din itong napakalaking mystery.
Hindi natin alam kung isa ba itong Devil Fruit ability o baka literal na ang mga Devil Fruits ang kanyang powers. A lot of theories have been coming out kung anong mga logos na ito, kung anong mga details na makikita natin sa design niya, pero hindi na natin yung kailangang talakayin dito. We will make a separate video tungkol sa analysis tungkol dito kay Emu, sa kanyang powers, sa kanyang design, at sa mga possible abilities niya sa kanyang true form. Para ma-notify kayo pag-release natin ng video na yon, siguraduhin nyo lang na naka-like, naka-subscribe at na-ring nyo ng bell button. Also, we have an official Facebook page and official TikTok account. Kaya mag-like at mag-follow na din kayo sa ibang platforms na yon. It is The Updated Weeb, and I will see you guys on the next one.